Ilan ang kilala mong Chinese motorcycle brand dito sa Pilipinas? 5, 10, 15? Alam nyo ba guys na so far meron na palang at least 20 na mga Chinese brand motorcycles na pwede tayong pagpilian. Lalong-lalo na dun sa mga naghahanap ng mas mura kaysa doon sa nakasanayang mas mahal na Japanese brands. So, iisa-isahin po natin ngayon yan. I-rank natin sila according sa kung sino ang pinakamabenta. Sa number 20 ay ang Jialing. Isa ang Jialing sa pinakamatandang motorcycle manufacturer sa China. 1875 pa lang po ay mayroon ng Jialing, pero ang ginagawa pa lang nila noon ay mga military equipment. Pumasok po sila sa motorcycle manufacturing noong 1979. Tapos dumating naman po sila dito sa Pilipinas late 1990s na. Ang pinakamabentang model naman po nila ay yung Jialing 125. Sa number 19 naman po ay ang Haojue. Hindi pa po masyadong kilala dito sa Pilipinas itong Haojue, pero sa China ay isa rin po sila sa mga pinakamalaking motorcycle manufacturer. 1992 nung ma-establish sila doon, 1993 naman ay naging kapartner nila ang Suzuki. Kaya mayroon po mga modelo ng Haojue motorcycles na gumagamit ng mga pyesa mula sa Suzuki. Around 2010 naman po nung pumasok sila dito sa Pilipinas, at ang pinakamabentang modelo nila ay yung Haojue UHR 150. Sa number 18 naman po ay ang Mitsukoshi. Filipino brand po ito pero yung mga produkto nila ay mula sa China. Itinatag po sila dito sa Pilipinas noong 1998. Tapos guys, meron tayong mga brands dito sa listahan natin na sa Mitsukoshi mabibili. Katulad ng Euromotor, SYM, Kiway, Benelli at saka Benda. Pero ang pinakamabenta nilang motor ay yung Euromotor Model T150. Sa number 17 naman po natin ay ang Shinrei. Ang Chongqing Shinrei Motorcycle Company Limited ay itinatag po sa China noong 1997. Kung saan bukod sa mga motorcycles ay gumagawa rin po sila ng mga ATV, mini trucks at saka iba pang mga commercial vehicles. Around 2008 naman po nung pumasok sila dito sa Pilipinas. Pero noon yung mga motorcycles nila ay binibili at nire-rebadge ng Motorstar. Ang bestseller naman po ng Shinrei ay ang Shinrei X5. Sa number 16 naman po ay ang Dayang. Since 1992 naman po ang Luoyang Northern EK Chore Motorcycle Company na siyang gumagawa ng mga Dayang motorcycles. Around 2005 naman po nung pumasok sila sa Philippine market, pero yung mga motorcycles po nila ay nire-rebadge ng ibang mga brands tulad ng FKM at saka ng Bristol. Ang best-selling naman po nila na mayroong Dayang na brand ay yung Dayang DY125. Sa number 15 naman po natin ay ang Zhongsheng. 1982 naman po nung magsimula ang Zhongsheng, pero noon sila ay motorcycle repair shop lang. Pagdating po ng 1992 ay gumawa na rin po sila ng buong motor na. 2004 naman po nung pasukin nila ang Philippine market, pero noong mga panahon po na yon, yung mga motorcycles nila, ang bumibili ay ang Motorstar para i-rebadge. Tulad na lang po ng Motorstar Explorer Z200. Originally, yan po ay Zhongsheng 200 GS. Ang best-selling naman po ng Zhongsheng ay ang Zhongsheng RX3. Sa number 14 naman po natin ay ang Benda. Hangzhou Saturn Power Technology ang kumpanya sa likod ng Benda Motorcycles. Medyo baguhan pa lang po sila kasi 2016 sila noong mag-start. Tapos 2024 naman po nung pumasok sila dito sa Pilipinas in partnership with Kiway Group. Tapos ang official naman nilang distributor ay ang Mitsukoshi Motors Philippines. Ang best-selling po ng Benda ay yung Chinchilla 500 na humahawig sa mga premium American and European motorcycles. Sa number 13 naman po natin ay ang Cove. 2017 naman po nung itatag itong Cove Moto na isa sa pinakabagong performance motorcycle brand sa China. Mabilis pong nakilala itong Cove. Gawa ng ilang beses na po kasi silang nanalo sa mga rally racing including sa Dakar. 2025 naman po nung pumasok dito sa Pilipinas ang Cove, kung saan nag-o-offer sila ng 3 model ng big bike, pero ang best selling po nila ay yung Cove 450 Rally. Sa number 12 naman po natin ay ang FKM. Unti-unti na pong lumalawak ang presensya ng FKM dito sa Pilipinas mula nung na-introduce sila dito taong 2022. Actually, ang FKM po ay registered sa Singapore, pero yung mga motorcycles nila ay minamanufacture sa China. Maraming Pinoy riders po ang napapabili nitong FKM. Gawa ng maraming features yung mga motorcycles na ino-offer nila na sakto sa budget. Ang best-selling motorcycle naman po ng FKM ay ang Victorino 250. Sa number 11 naman po ay ang Vogue. Ito pong Vogue ay premium motorcycle brand mula sa Longines.
2018 po nung una itong inintroduce sa Chongqing International Motorcycle Trade Exhibition sa China. 2021 naman po nung pumasok ang Voyage dito sa Pilipinas kung saan inintroduce nila yung Voyage 500R. Pagdating naman po ng 2025 ay nadagdagan yung mga ino-offer nilang models. Nandiyan na rin po yung CU525 at ang DS900X. Sa number 10 naman po natin ay ang Keyway. 1999 naman po nung itatag ang Keyway at konektado po sila sa Qianjiang Motorcycle Group na siya naman po nagmamay-ari ngayon ng Italian brand na Benelli. Although sa China po minamanufacture ang mga Keyway motorcycles, ang design naman po ng ilang mga modelo nito ay nagmumula sa Europe. 2014 po nung pasukin ng Keyway ang Pilipinas at ang official distributor naman po nila ay ang Mitsukoshi. Best-selling naman po under sa brand ng Keyway ay ang Keyway CR152 na paboritong minomodify ng mga Pinoy riders, ginagawa nilang cafe racer. Sa number 9 naman po natin ay ang Lonsin. 1993 naman po nung itatag ang Lonsin sa China at isa rin po sila sa mga pinakamalalaking motorcycle manufacturer doon. Kapartner po nila ang BMW Motorrad. And in fact, mayroon po mga makina ng BMW motorcycles na ang gumagawa ay ang Lonsin. Early 2000s naman po nung pumasok sila sa Philippine market, pero karamihan po ng mga gawa nila ay binibenta sa local distributor katulad ng Rusi. Ang best-selling naman po nila na Lonsin mismo ang tatak ay yung Lonsin GP150. Sa number 8 naman po natin ay ang Lifan. 1992 naman po nung itatag itong Lifan sa China. Noong una mga motorcycle parts lang ang racket nila, pero kalaunan ay gumawa na rin sila ng buong motorcycles at iba pang mga sasakyan. Early 2000s naman po nung pumasok sila dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Skygo Marketing Corporation. Pero may partnership din po sila sa Mitsukoshi. Ang best-selling motorcycle naman po ng Lifan ay ang Lifan KPR 150. Sa number 7 naman po natin ay ang Zontes. Premium motorcycle brand po yan ng kumpanya na tinatawag na Guangdong Tayo Motorcycle Technology na itinatag noong 2003. 2019 naman po nung pumasok sila sa Philippine market kung saan ang nagdi-distribute ay ang Bristol. Sa number 6 naman po natin ay ang Benelli. Pangalan pa lang po niyan, tunog Italian na talaga. Parang Ducati, Lamborghini o kaya Ferrari. Kasi guys, nag-originate naman talaga ang Benelli sa Italy noong 1911 pa. Pero gaya nga po nasabi ko sa inyo kanina, nabili po ito ng Qianjiang Motorcycles noong 2005. Early 2000s pa lang po ay nakakakita na ako ng mga Benelli scooters dito sa Pilipinas. Pero 2019 pala sila opisyal na inilunsad dito sa Makina Moto Show, kung saan inintroduce nila yung Leoncino 502 at saka TRK 502C. Sa number 5 naman po natin ay ang QJ Motor. Ito po ang flagship motorcycle brand ng Qianjiang. Inintroduce po ito noong 2020. And then 2023 naman nung official silang pumasok dito sa Pilipinas, kung saan Bristol Group naman ang kanilang exclusive na distributor. Ang mga available na model po sa kanila ay yung SRK 400, SRV 400, SRK 600 at SRT 800. Sa number 4 naman po natin ay ang CF Moto. Since 1989 pa po ang CF Moto sa China. At doon po ay nag-start sila bilang manufacturer ng mga motorcycle engine. Pero ngayon, lumawak na po yung mga ino-offer nila kasi bukod po sa motorcycles, ay meron din po silang mga ATVs, UTVs, at iba pang mga power sport vehicle. 2018 naman po, nung dumating dito ang CF Moto sa Pilipinas. Sa pamamagitan po yan ng Motostrada. Naging mabilis po ang paglago ng CF Moto dito sa atin kasi sa ngayon po ay bumibenta na sila ng mahigit 100,000 unit every year. Kung saan ang best-selling po nila ay yung CF Moto 400 NK at ang 300 SR. Sa number 3 naman po natin ay ang Skygo. Ito pong Skygo ay Filipino motorcycle assembler at saka distributor. Pero yung mga produkto po nila ay nanggagaling talaga sa China. Since 2003 pa po ang Skygo Corporation na tinatag naman po sa Cebu. Ang kapartner po nila sa China ay ang Lifan. Ang pinakamabentang motorcycle ng Skygo ay yung Skygo King 150. Mabenta rin yung scooter nila na tinatawag namang Skygo KTV 150. Sa number 2 naman po natin ay ang Motorstar. Filipino brand din po itong Motorstar. Katulad ng Skygo, sila po ay assembler at saka distributor. Pero yung mga produkto nila ay sa China din nanggagaling. Na pinoprovide sa kanila ng Zhongshan at saka ng Lonsin. Ang Motorstar po ay since 2002 pa. At ang may hawak po sa kanila ay ang East World Motor Industries.
Ang mga motorcycles naman po na pinasikat nila ay itong Motorstar Explorer Z200 na isang budget touring motorcycle, yung scooter nila na Easy Ride 150 Fi at saka yung classic style nila na Motorstar Cafe 400. At sa number 1 po natin ay syempre walang iba kundi ang Rusi. Pinoy brand din po yan, pero katulad po ng Motorstar at saka ng Skygo, sila ay assembler at saka distributor ng mga motorcycles na galing sa China, which is provided ng Dongxing, Zhongshen at ng iba pang Chinese motorcycle manufacturer. Although 1954 talaga nung magsimula yung company nila, 1984 naman po nung opisyal na ginamit yung pangalang Rusi, na ang ibig sabihin talaga ay Ramas Uy Piching Sons Incorporated. Sila po ang fastest growing Filipino brand na motorcycle company. Sumikat po sila dahil sa kanilang mga murang motorcycles, tapos mababa pa yung down payment. At kumisa nga may mga units na zero down payment pa. Ilan sa mga pinakamabentang modelo nila ay yung scooter na Rapid 150, yung retro style na Rusi Classic 250, at syempre yung mga Pantra nila, yung Macho 125, 150 at saka 175. Bukod po dyan ay marami pa silang mga motorcycles na nai-offer. Meron din sila mga dirt bike, adventure bike at saka mga e-bikes. So guys, yan po yung 20 na mga Chinese brand motorcycles na available dito sa Pilipinas. Alam ko po na mayroon pa akong mga hindi na isama sa listahan na ito. Pwede nyo po yung ilagay sa comment section natin sa baba para mapagkwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik. Thanks for watching.